Kinabukasan ng tanghali, nagpaalam sina Song Qiuqiu at Jiang Qiushuan kay Xu Jingming sa labas ng kanyang tinutuluyan, binanggit nilang kakailanganin nilang muli ang kanyang paggabay kapag nagsimula na ang pasukan. Mainit nang umiti si Xu Jingming at nagpasalamat sa dalawang babae dahil sinamahan siya ng mga ito noong bakasyon. Kumaway siya bilang pamamaalam habang magkasama silang umaalis sakay ng isang pulang sports car. Nang maiwan siyang mag-isa, iniunat ni Xu Jingming ang kanyang mga braso at nagpas siyang magmadaling pumunta sa Thunderstorm Zone. Napansin niyang wala pang 1 linggo ang natitira sa kanya sa Secret Realm kaya kailangan niyang makakalap ng mas maraming Thunder Crystal Cores hanggat maaari. Habang papunta si Xu Jingming sa kanyang destinasyon, isang tauhang nakasot na nagmamasid mula sa anino ang gumamit ng earpiece upang ipaalam sa kanyang amo na papasok na ang target sa Thunderstorm Zone at hiniling na magmadali itong pumunta roon. Sa kabilang banda, habang nagpapahinga sa isang marangyang silid, natanggap ni Li Wanying ang mensahe sa kanyang cellphone at agad na sumang-ayon na pupunta siya kaagad. Habang tumatayo siya upang umalis, napansin ng isang lalaking nasa silid ang kanyang paghahanda at tinanong kung saan siya pupunta. May masamang pulang kislap sa kanyang mga mata, sinabi ni Li Wanying sa kanyang nakatatandang kapatid na pupunta siya upang kunin ang regalo nito sa kaarawan, at sinabi niyang matagal niya yung pinaghandaan ng mabuti. Ngumiti ng may kumpiyansa ang kanyang kapatid na si Li Shanglin at ipinahayag ang kanyang pananabik sa regalo. Samantala, sa kailaliman ng masukal na Thunderstorm Zone, walang kahirap-hirap na hinugot ni Xu Jingming ang kanyang bagong S-Class Spear mula sa duguan at mabalahibong bangkay ng malaking halimaw na katatapos lamang niyang patayin. Bigla niyang naramdamang may nagmamasid sa kanya kaya tumingin siya sa likuran at kalmadong tinawag ang kanyang mga sumusunod, sinasabing matagal na siyang sinusundan ng mga ito. Lumabas si Uncle Lee mula sa mga halaman kasama ang 2 pang tauhang nakasot, pinuri niya ang batang estudyante at sinabing kahanga-hanga ang matalas nitong pandama kahit tier 3 high rank pa lamang ito. Nagmaliit ang mga mata ni Xu Jingming habang nakatingin sa mga estranghero, sinabi niyang hindi niya sila kilala at hiniling na malaman kung bakit siya sinusundan. Lumabas si Li Wanying mula sa likod ng kanyang mga tauhan at mayabang na nagpose habang suot ang kanyang itim na damit. Ipinahayag niyang kahit hindi kilala ni Xu Jingming ang kanyang mga tauhan, siguradong siya ay natatandaan nito. Nang makilala ang kanyang karibal sa auction, tinanong ni Xu Jingming kung naroon ba sila upang nakawin ang kanyang S-Class Spear. Sadistang itinama siya ni Li Wanying at ibinunyag na balak din niyang kunin ang kanyang buhay. Pabiro pa niyang sinabi na nakakapanghinayang masira ang gwapo nitong mukha dahil maaari sana itong maging leader ng kanyang harem kung hindi lamang siya sumalungat sa kanya. Hindi natinag si Xu Jingming sa kanyang pagbabanta at kalmadong kinwestiyon ang kanyang kalupitan, habang binabanggit ang kasakiman nitong kunin hindi lamang ang kanyang bagong sandata kundi pati na rin ang kanyang buhay. May masamang ngiti si Li Wanying habang idinedeklarang walang karapatang magsalita ang mahihina sa harap ng malalakas, inutusan niya itong lumuhad at magmamakaawa kapalit ng mabilis na kamatayan, at binalaan siyang kung lalaban siya ay mabagal at masakit ang magiging wakas niya. Sumang-ayon si Xu Jingming sa baluktot nitong loika tungkol sa mahina at malakas, bilang tugon, agad niyang pinakawalan ang kanyang ability at mabangis na gintong kidlat ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumayo ang kanyang buhok at nagliwanag ng matindi habang umaagos ang hilaw na kuryente sa paligid niya. Sinabi niyang dahil nabigo silang imbestigahan ng maayos ang kanyang pagkakakilanlan, lubos nilang namali ang paghuhusga kung sino ang tunay na mas malakas sa engkwentrong ito. Dahil sa tindi ng kanyang aura, nakalikha ito ng shockwave na nagpabalikwas kay Li Wanying at lubusan itong nabigla sa biglaan at nakakatakot na pagtaas ng kanyang lakas. Mabangis na ngumiti si Xu Jingming habang sinusuri ang kanyang mga kalaban at napansin na binubuo sila ng 2 tier 4 na mid-rank at 2 tier 4 na low-rank fighters. Hindi siya natakot at mapanuyang inanyayahan ang buong grupo na sabay-sabay siyang umatake. Nang mapagtanto ni Uncle Lee na naging delikado ang sitwasyon, agad niyang inutusan ang 3 tauhang nakasot na magsagawa ng koordinadong all-out attack laban sa kumikislap na estudyante. Habang sabay-sabay na sumusugod ang 4 na lalaki, itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay na nagliliyab sa matinding enerhiya at pinakawalan ang kanyang Divine Lightning Technique. Napakalalaking haligi ng nakakasilaw na kidlat ang bumagsak mula sa langit at sabay-sabay na tumama kay Uncle Lee at sa lahat ng kanyang tauhan ng may nakapipinsalang katumpakan. Dahil sa napakalakas na boltahe, marahas na nadurog ang mga umatake at direktang bumagsak sa sunog na lupa. Habang pinapanood na agad na nolipol ang kanyang buong elite escort sa isang galaw lamang, namutla at nanginig si Li Wanying habang napagtatantong kailangan niyang tumakas upang iligtas ang sariling buhay. Desperadong tumalikod si Li Wanying upang tumakas,
ngunit nadapa siya sa isang sanga at bumagsak sa sahig ng kagubatan, napatingala siya ng may matinding takot habang nakatayo sa ibabaw niya ang nakakatakot na si Xu Jingming, malamig na sinasabing siya na ang susunod. Habang Paurong nagumagapang sa lupa, nanginginig na nagtanong ang natatakot na tagapagmana kung sino ba talaga siya at paano nagkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas ang isang simpleng estudyante. Kalmadong inulit ni Xu Jingming na isa lamang siyang estudyante ng Magic City Ability University, at may panunuyan niyang ipinaalala na siya rin naman ang buong kumpiyansang nagtangkang pumatay sa kanya ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Takot at halos gumagapang paatras sa lupa, lumuluha na inamin ni Li Wanying ang kanyang pagkakamali. Nagmakaawa siya kay Xu Jingming na patawarin siya at inalok ito ng 10 bilyong pera kapalit ng kanyang buhay, kasama pa ang garantiyang ligtas itong makakaalis kung siya'y palalayain. Habang lalo siyang nawawala ng pag-asa, hinawakan niya ang kanyang dibdib at inalok ang sariling pagsilbihan siya. Ipinagmamalaking kasing ganda rin siya ng 2 babaeng kasama niya noon. Malamig na tinanggihan ni Xu Jingming ang alok at sinabing hindi maikukumpara ang kanyang mabubuting kaibigan sa isang taong lubos ng nilamon ng pagnanasa at droga. Walang pakialam pa niyang idinagdag na mas ilan siya sa dumi at itinuturing siyang napakaruming hawakan. Dahil sa matinding kahihiyan at galit sa mapanakit na insulto, agad na binitiwan ni Li Wanying ang kanyang maawang pag-arte, isinumpa niya si Xu Jingming at sumigaw na kapag pinatay siya nito, gaganti ang kanyang ama at kapatid sa pamamagitan ng pagpatay sa buong pamilya nito at pagbabalat ng buhay sa kanya. Hindi natinag si Xu Jingming sa kanyang nakakatakot na pagbabanta. Kalmado niyang tinanggap ang kanyang mga salita habang itinataas ang kamay na nagliliyab sa matinding gintong kuryente. Sa isang mabilis na galaw, nagpabagsak siya ng napakalaking haligi ng kidlat direkta kay Li Wanying habang tumalsik ang dugo sa paligid. Habang umaakyat ang usok mula sa nasunog nitong katawan, tinalikuran ni Xu Jingming ang eksena ng pagkasira at naisip na ang mga naghahangad pumatay ay dapat handa ring mamatay. Nagpasya siyang huwag kunin ang kanilang mga space rings dahil alam niyang karaniwang may tracking devices ang mga elite families sa ganoong mga gamit. Samantala, sa isang marangyang estate, biglang nagpatunog ng babala ang automated system na nagsasabing nawala ng vital signs ang gumagamit ng smart wristband number 003. Habang komportableng nakaupo sa sofa, agad na natigilan sa pagkabigla si Li Shanglin nang makilala niyang ang wristband na yun ay pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Li Wanying. Galit na galit niyang tinanong kung sino ang naglakas loob na patayin ang kanyang nakababatang kapatid at agad na inutusang hanapin ang huling lokasyon nito. Sinuri ng kanyang tiyuhin ang device at iniulat na tuluyang naputol ang koneksyon ng wristband, ngunit ang huling signal nito ay mula sa gilid ng thunderstorm zone. Nalito si Li Shanglin kung paano ito namatay roon gayong dapat ay kinukuha lamang nito ang kanyang regalo sa kaarawan. Mabilis niyang inutusan ang tiyuhin na kontakin ang guard squad ng kanyang kapatid upang malaman ang nangyari. Habang tinitingnan ng tablet, mabigat na iniulat ng tiyuhin na nawalan din ng vital signs ang lahat ng 4 na miyembro ng squad at hindi na rin makontak. Napasingkit si Li Shanglin sa matinding galit at hindi makapaniwala nang mapagtanto niyang nalipol si Uncle Lee at ang buong escort team. Naisip niya kung sino ang maaaring magkaroon ng napakalakas na kapangyarihang sapat upang mapatay ang mga veteranong gwardya bago pa man sila makapagpadala ng kahit isang warning message. Nagbigay ng teorya ang tiyuhin na maaaring isang pick tier 4 na expert ang salarin o kaya na may minamaliit lamang ng mga gwardya ang kanilang kalaban. Binanggit din itong naging maingat ang pumatay dahil hindi nito kinuha ang mga storage ring, dahilan upang maging mas mahirap siyang matunton. Nang tanungin kung dapat bang ipaalam ito sa family head, tumanggi si Li Shanglin at ipinaliwanag na kasalukuyang nasa secluded cultivation ang kanyang ama upang maabot ang tier 7 grandmaster. Sa halip, inutusan niya ang tiyuhin na siyasatin ang mga kamakailang ginawa at mga nakasalamuhan ng kanyang kapatid upang makahanap ng lead. Agad namang sumunod ang tiyuhin at nagsimulang magsiyasat gamit ang kanyang device habang iritadong minamasahe ni Li Shanglin ang kanyang sentido. Makalipas ang ilang sandali, iniulat ng tiyuhin na bukod sa dating alitan sa Wang family, kamakailan ay nagtangkang bumili si Li Wanying ng isang S-class spear bilang regalo sa kaarawan ng kanyang kapatid, ngunit natalo siya sa bidding 2 araw na ang nakararaan. Biglang naging alerto si Li Shanglin at agad na hiniling ang pangalan ng nakabili. Kinilala ng tiyuhin ang mamimili bilang si Xu Jingming, isang estudyante ng Magic City Ability University na gumagamit ng S-Class Pass. Inilahad din ito ang kahangahangang credentials ng binata bilang top provincial scorer at tier 3 user na may S-rank ability. Nang maalala ang sinabi ng kanyang kapatid tungkol sa pagkuha ng kanyang regalo, agad na itinuro ni Li Shanglin ang conclusion na si Xu Jingming ang mamamatay tao. Maingat na nagbabala ang tiyuhin na maaaring magdulot ng malaking problema ang pagtira sa isang S-rank genius.
Ngunit dahil sa matinding galit at dalamhati, walang pakialam na itinaboy ni Li Shanglin ang pag-aalala at nangakong buhay kapalit ng buhay, gaano man kataas ang katayuan ng estudyante. Bigla siyang tumayo at inutusang samahan siya ng kanyang tiyuhin. Plano niyang tambangan si Xu Jingming sa labasan ng Thunderstorm Zone at hiniling ang tulong ng matandang lalaki upang patayin ang estudyante kung sakaling hindi niya ito magawa ng mag-isa. Samantala, pabalik sa kagubatan, kalmadong ginamit ni Xu Jingming ang isang maliit na kutsilyo upang hukayin ang kumikislap na kulay ubeng Thunder Crystal Core mula sa bangkay ng isang halimaw. Sinuri niya ang kanyang bagong nakuha habang may nasisiyahang ngiti. Kinuwente ni Xu Jingming ang kanyang kabuuang 17 tier 4 na Thunder Beasts ang kanyang napatay, na nagbigay sa kanya ng 40,250 ability points at 17 crystal cores, na pagdesisyonan niyang sapat na ang mga yun upang tuluyan niyang makamit ang breakthrough at maliquidify ang kanyang kidlat sa isang tuloy-tuloy na session. Matapos makumpleto ang pangangalap, tumalikod si Xu Jingming at naglakad palayo sa masukal at nababalot ng dugo na kagubatan, handa nang bumalik. Sa isang security checkpoint, ibinigay ni Bloodkill, ang pulang kasuotang arsobispo ng Heaven's Mandate Sect, ang kanyang pass sa receptionist. Gumamit siya ng peking pangalang Zhang Hong at isang C-Class pass, pinayagan siya ng sistema ng 24 na oras na access sa lihim na lugar ng Thunder Martial Arts Hall. Magalang na sinabi ng receptionist na gamitin niya ng maayos ang kanyang oras. Ngumiti ng masama si Bloodkill at naisip na sobra-sobra na ang 24 na oras para tapusin ang kanyang misyon, idineklara niya na dumating na ang katapusan ng S-rank student na si Xu Jingming. Samantala, may ilang lalaking nakaitim na suit na naghihintay malapit sa exit tunnel. Napansin sila ng ilang tao, at may nagsabing kabilang ang mga ito sa Li family. Binanggit niyang ilang araw nang binabantayan ng mga ito ang lugar at mukhang malas na malas ang kanilang target. Paglabas ni Xu Jingming, agad siyang nakita ng isa sa mga tauhan ng Li family. Mabilis nitong iniulat sa kanilang young master sa pamamagitan ng earpiece na naroon na ang target. Huminto si Xu Jingming at mukhang nagtaka habang nararamdaman ng biglang atensyon sa kanya. Biglang bumagsak mula sa itaas si Li Shanglin habang may hawak na sibat. Isinigaw niya ang pangalan ni Xu Jingming at hiniling na bayaran nito ang utang na dugo gamit ang duguin. Nang makita ni Xu Jingming ang lakas ng kalaban na nasa peak tier 4 at ang sandata nito, kalmado niyang nahulaan na ito si Li Shanglin, hindi siya nabahala sa pag-atake at sinabi niyang kung alam lang niyang agad siyang matutunton, hindi na sana niya winasak ang mga singsing na nalot niya kanina, pinagsisihan niya ang pagkawala ng milyon-milyong halaga. Malakas na lumapag si Li Shanglin at galit na tinanong kung si Xu Jingming ba ang pumatay sa kapatid niyang si Li Wanying. Kalmadong sumagot si Xu Jingming at tinanong kung bakit pa ito nagtatanong kung alam naman na nito ang sagot. Narinig ito ng mga nakapaligid at nabigla sila sa balita ng pagkamatay ni Li Wanying. May isang nagsabing kagagawan yun ng mayabang nitong ugali, habang may isa namang naawa kay Xu Jingming dahil haharapin nito ang matinding paghihiganti ng makapangyarihang Li family. Nanginginig sa galit si Li Shanglin habang tinatanong kung bakit nito pinatay ang kanyang kapatid. Walang pagsisising ipinaliwanag ni Xu Jingming na sinubukan siyang patayin ni Li Wanying upang nakawin ang kanyang mga gamit ngunit nabigo ito, kaya siya ang pinatay niya. Tinanong pa niya kung ano pang ibang dahilan ang kailangan nito. Sinabi ni Li Shanglin na kahit nagkamali ang kanyang kapatid, wala pa ring karapatan si Xu Jingming na patayin ito dahil protektado siya ng Li family. Hindi ito pinansin ni Xu Jingming at sinabing walang saysay ang salita dahil ang laban ay napagpapasyahan lamang ng mas malakas. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at nagbago ang anyo niya, naging puti at matingkad na ginto ang kanyang buhok habang nababalot ng kidlat ang kanyang katawan. Hinamon niya si Li Shanglin upang makita kung kaya talaga siyang saktan nito o ng kanyang pamilya. Namangha ang mga tao habang kinukumpirmang siya nga ang S-rank genius mula sa Magic City University, hindi sila makapaniwalang ang isang 19 anyos na freshman ay isa ng high-rank tier 3. Gayunpaman, may ilan pa ring nag-akalang maaga itong mamamatay ngayong araw. Tinawanan ni Li Shanglin ang kanyang rank at ginamit ang sariling kakayahan, nagbago siya bilang isang dambuhalang malalobong halimaw na may nagliliwanag na lilang mata, nagmayabang siyang siya lamang ay sapat na upang patayin ang estudyante. Habang hawak ang kanyang sibat, matapang na sumugod ng diretsyo si Xu Jingming na nababalutan ng kidlat. Hinarap naman ni Li Shanglin ang pag-atake at kinutya siya dahil nakikipaglaban ito ng malapitan, tinawag niya itong isang kagustuhang mamatay. Nagbanggaan ang kanilang mga sibat nang may napakalakas na puwersa at lumikha ito ng nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya. Sa kanyang pagkabigla, tuluyang nanaig si Xu Jingming at napalipad pa atras si Li Shanglin.
Malakas na bumagsak ang dambuhalang halimaw sa konkreto at sinira ang lupa habang walang magawang dumudulas palayo. Napangiwi sa sakit si Li Shanglin at hindi makapaniwalang mas malakas pa sa kanya si Xu Jingming sa pisikal na lakas. Lumuhad sa isang tuhod ang sugatang halimaw at napagtantong baliw ang sitwasyon. Bilang isang peak tier 4 na physical user, dapat madali niyang natatalo ang isang mas mababang rank na magic user, ngunit siya pa ang natatalo. Nag-ipon si Xu Jingming ng malakas na gintong kidlat sa kanyang kamay at malamig na sinabing karaniwan ay nasisiyahan siya sa mahahabang laban, ngunit gusto niya itong tapusin agad ngayon. Ginamit niya ang Heavenly Lightning Attack, isang napakalaking haligi ng gintong kidlat ang bumagsak diretso kay Li Shanglin. Umungal sa sakit ang halimaw habang sinusunog ng kidlat ang kanyang katawan, punong-puno ng takot si Li Shanglin dahil alam niyang mamamatay siya kapag nagpatuloy pa ang laban. Habang nakahandusay sa lupa ang bugbog na si Li Shanglin, sumigaw siya sa kanyang tiyuhin upang iligtas siya. Agad namang kumilos ang matandang lalaki at nagliyab ang kanyang mga kamao habang sumusugod kay Xu Jingming. Mula sa malayo, nakilala ng mga tao ang umatake bilang si Butler Li Quan, isang malakas na tier 5 expert, dahil sa napakalaking agwat ng kapangyarihan, inakala nilang patay na si Xu Jingming. Muli namang ginamit ni Xu Jingming ang kanyang Heavenly Lightning at lumikha ng isa pang nakamamatay na haligi ng gintong kidlat na tumama sa talunang si Li Shanglin. Nabanaag ang matinding takot sa mukha ni Butler Li Quan habang sumisigaw para sa kanyang young master, dahil napagtanto niyang may mali nang nangyari. Nabigla ang lahat nang mawala ang alikabok at makita nilang gumamit si Xu Jingming ng isa pang lightning bolt upang agad na patayin si Li Shanglin, namangha sila sa nakamamatay na kapangyarihan ng isang S-rank, ngunit nalito kung paano nakaligtas ang estudyante sa fire attack ng Butler. Nang lumino ang usok, nakita nilang walang sugat si Xu Jingming, isang asul na energy shield ang hamarang sa apoy sa paligid niya. Sinabi niyang kinailangan niyang gamitin ang espesyal na life-saving item na ibinigay ng kanyang guro. Nang makilala ni Butler Li Quan ang shield bilang isang makapangyarihang sinaunang item, nalaman niyang hindi niya yun madaling mababasag, agad siyang tumalon paatras at nagpa siyang kontaken ng kanyang amo. Pinindot niya ang kanyang earpiece at mabilis na iniulat ang masamang balita sa pinuno ng Li family. Kinumpirma niyang parehong patay ang young master at ang miss ng pamilya. Pagdating ng balita sa malaking manor ng Li family malapit sa entrada, sumabog sa galit ang family head, sinira nito ang bubong ng kanyang mansyon at mataas na tumalon sa ere, sumigaw ang galit na ama sa pangalan ng kanyang anak habang puno ng matinding sakit. Dahil sa napakalakas niyang kapangyarihan, lumipad siya sa himpapawid na parang bulalakaw at mabilis na nagtungo sa pinangyarihan ng laban. Naging seryoso ang mukha ni Xu Jingming nang bigla niyang maramdaman ang isang nakakatakot na presensya na mabilis na papalapit mula sa itaas. Malakas na bumagsak sa lupa ang pinuno ng Li family, binasag ang konkreto at nagpakawala ng shockwave, habang naglabas si Xu Jingming ng barrier upang protektahan ang sarili. Galit na galit itong tumitig sa estudyante at sumigaw na samobra na si Xu Jingming sa pagpatay sa dalawa niyang anak. Pagkatapos noon ay hinarap ng galit na family head si Butler Li Quan, sinigawan niya ang alipin at tinawag itong inutil dahil nabigo itong protektahan ang kanyang mga anak. Walang pag-aalinlang ang inatake ng amo ang sarili niyang tauhan, nabigla si Butler Li Quan nang tamaan siya ng masamang pulang enerhiya. Sumigaw siya sa sakit habang sinasakal siya ng pulang aura at hinihigop ang kanyang life force hanggang sa maging tuyot na bangkay na lamang siya. Matapos sumipsip ng enerhiya, nagningning ng pula ang mga mata ng lalaki habang muli siyang lumakas. Malamig niyang tinitigan si Xu Jingming at idineklarang ito na ang susunod. Mahigpit na hinawakan ni Xu Jingming ang kanyang sibat habang pinagpapawisan, alam niyang napakalaking panganib ang galit na lalaki. Bago pa makagalaw ang lalaki, isang matandang may kulay abong buhok ang hamarang kasama ang ilang gwardya, siya si Wang Guo, ang branch master ng Thunder Secret Realm, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng galit na amang si Li Kanghai. Nabigla ang mga tao nang makita si Branch Master Wang dahil alam nilang siya lamang ang tier 7 Grandmaster doon, nang makita rin nilang dumating si Instructor Wu at iba pang malalakas na mandirigma, napagtanto nilang buong puwersang dumating ang organisasyon upang protektahan si Xu Jingming. Palibhasa ay dehado at kaharap ang isang tier 7 Grandmaster, napakuyom si Li Kanghai sa galit, tahimik niyang isinumpa ang sitwasyon habang napagtatantong nawala ang pagkakataon niyang patayin ang bata ngayong araw. Itinago niya ang kanyang pagnanais na pumatay, nilunok ang kanyang pride, at magalang na binati si Branch Master Wang. Habang kalmado na ang sitwasyon, mabilis na tumakbo si Zhang Luo papunta sa kanyang kaibigan, sinabi niya kay Xu Jingming na hindi magdudulot ng gulo si Li Kanghai habang naroon si Branch Master Wang,
Nakahinga naman ng maluwag si Xu Jingming at nagpasalamat sa kanya. Ngumiti si Branch Master Wang kay Xu Jingming at sinabing marami siyang narinig tungkol sa kahangahangang laban ng estudyante mula kay Instructor Wu. Pinuri niya itong tunay na kamangha-mangha. Magalang namang tinanggap ni Xu Jingming ang papuri. Ngunit habang nangyayari ang tensyon, may lihim na nagmamasid sa kanila. Isang madilim na figura ang tahimik na tumitingin sa makapangyarihang grupo mula sa likod ng mga tao. Ang tagamasid na yun ay si Bloodkill, ang nagkubling assassin na nakangiting masama. Naisip niya na dahil nagtipon-tipon sa isang lugar ang lahat ng mahalagang target, magiging mas madali ang nalalapit niyang pagpatay.